Sa dami ng mga nagtatanong sa akin kung magkano ba talaga yung the best budget PC build na pwedeng mabili ngayong 2026 is hindi ko na rin talaga alam. Dahil sa sobrang taas na ng mga pyesa ngayon, ng RAM, ng SSD, actually pataas na nga rin daw yung GPU. So wala na talaga akong maisagot ngayon. Kaya ang ginawa ko, pumunta na lang ako sa mga tindahan ng mga PC sa amin na malapit. Yun talaga yung pinaka gusto kong sabihin sa inyo kapag bibili kayo. Mag-canvas kayo dun sa mga PC store na malapit sa inyo kasi mas sinasuggest ko na mas bumili ka sa physical store para meron kang warranty at peace of mind. And then, eto, nakita ko yung Artec PC. So, pinuntahan namin yan and eto yung aking experience. Mga 7.5 okay na sa student. Paano yun? Kasama na monitor? Bagay okay na lahat. Sige. Thank you. Okay na yan. Sige. Unfortunately, hindi naman to judge them pero kasi kung isipin mo medyo maliit lang rin naman yung kanilang store and ito yung isa sa mga malapit sa amin kaya dito ako napunta and ang in-offer niya sa akin is used PC or mga second hand which is mura na rin. Nasa 7,500 yung may offer nila sa akin pero used daw yon and kung meron daw akong gustong hanapin or i-build is i-build daw nila which is not our target. Since ako yung naghahanap, meron lang tayong catch na meron lang akong idea sa hinahanap ko pero kayo kung wala, ang sinasuggest ko is pwede kayo magsabi or mag-inquire ng kung ano yung pinaka gusto nyo talagang paggamitan ng PC. Halimbawa, kayo ay student, so sasabihin nyo, ano ba yung best for student? So kung ikaw ay casual gamer or may plan na mag-edit in the future, pwede mo rin naman yung sabihin na yun yung hinahanap mo. So next stop natin dito, pumunta kami dito sa UniPC. Ngayon, pagdating namin dito sa UniPC, may mag-a-assist talaga sa inyo. Ang ganda ng store nila. Kakausapin ka talaga nila, papaupuin ka, and then tatanungin ka kung para saan talaga yung PC build na gusto mong gawin. So, maganda yung customer service nila. Dito sa lahat ng pinuntahan ko na to, ito yung pinakamasasabi kong napakaganda ng customer service. So, lahat yung iba ko pang mga nakuhang quotation, no? So, ito sa UniPC, ang na-quote nila sa akin ay... So, meron siyang CPU na Ryzen 3 400G. 16GB na rin yung kanilang nabigay sa akin na RAM kasi nga wala na daw silang 8. Overall, sa 27,598. Actually, tingin ko dati kung magbi-build kayo nung 2024 or 2025, I think yung ganitong build is hindi pa aabot ng 20K. Or siguro sabihin natin lagpas 20K pero hindi 27. But unfortunately, ito na yung presyo niya ngayon. Budget PC build para sa mga students dito sa UniPC, ang nabigay nila sa akin is 27,000. So, by the way, ito lang yung available and quotation nila para sa akin. Disclaimer lang din. Para sa lahat ng mga isasabihin ko dito, merong expiry date yung kanilang quotation. So, ito is goods for 1 day lang. So, 1 day quotation lang to. Pwedeng mabago siya kinabukasan kasi nga nagbabago-bago talaga yung prices in the market. Nevertheless, i-compare natin lahat yung mga nakuha nating quotation and then next naman dito sa Arkia. So, sa Arkia, ang nangyari, nung pinunta namin yung store is akala namin wala na yung store nila dito. Ay, wala na yata. Wala yata eh. Pero meron pa pala na under renovation lang daw. Meron silang branch dito sa Litex. Dito ako bumibili ng mga used monitors and medyo mura din yung iba nilang items. And merong malapit dito sa may Almar nga. Yun yung pinuntahan namin. Unfortunately, hindi namin sila na-visit kasi nga under renovation. Pero nung tinawagan ko sila and then nagpadala sila ng quotation via Facebook, via Messenger, nasendan nila ako ng quotation. Yung sinend nila sa akin is mga quotations na mga pre-built. Ang dami nga eh. Kumbaga, ko na lang din sa naunang mga quotation is itong 5600 GT. So, 22,500 siya. Tapos, meron siyang 8GB na RAM tsaka 256 na SSD. Meron din siyang 500GB na HDD which will be good para sa mga sula natin ng games and another storage pa. Hindi ko lang alam kung brand new to or second hand but nevertheless, at least meron kang extra storage. The rest ng build is generic na but still good for 22,500. Para sa akin, isa to sa mga goods compared sa used and compared sa 27,000. By the way, lahat ng pinakode ko is kumbaga para sa student na walang idea sa PC and gagamitin na lang. So, sa Arkia, ito yung experience natin. Kung compare natin mamaya, 22,500. Let's see some other
quotation na pinuntahan natin. And nung nakita ko ngayon sa may Arkia, no, sabi ko, wow, parang gusto ko rin tong bilhin na. Kasi nga, sulit din yung mga offers nila and parang gusto ko rin siyang makita talaga in person at maiuwi sa bahay. Pero syempre, to share with you, ang dami ng nakakalat ng mga PC dyan dito sa office natin. Pero share ko na lang din, baka meron lang din nagtatanong kung ano ba talaga yung work ko at ginagawa ko sa buhay na kaya kong bumili ng mga gantong PC. Di naman sila ganun ka-expensive, but I still got to check them out at maiuwi dito sa ating office. So to share with you nga, isa akong freelancer. I do video edits sa mga clients ko internationally. I also earn from sponsored videos na galing sa mga international brands na nakipag-collaborate sa akin. And ever since nagsimula ako maging freelancer, ang ginagamit ko talaga sa pag-receive ng payments is yung Wise app, which happens to be the sponsor of today's video. Actually, naalala ko pa, ang tawag sa kanila is TransferWise. Binago na nila, naging Wise app na. Compared sa ibang money transfers, ito talaga yung pinaka-favorite ng lahat ng mga freelancers sa Pilipinas. Siya kasi yung may pinakamaliit na ikakaltas sa transfer from the client. Lalo na ngayon na mataas yung value ng dollar compared sa peso. Kung isipin mo, bakit mo naman kailangan pang magbayad ng mahal kung meron ka namang option na mas lower yung fees? Ang maganda rin dito, transparent and no hidden fees yung mga transaction natin. Alam mo agad kung magkano yung mababawas and kung magkano yung matatanggap. Dito sa Wise, dahil nga gumagamit sila ng mid-market exchange rate, mas madalas na mas fair yung conversion rate. And gusto mong maghintay ng mas magandang palitan ng dollar, pwede mo rin munang i-hold yung iyong USD funds, tapos i-convert mo na lang siya pag tingin mong mas mataas na yung conversion rate nito. Technique yun, di ba? Sa transfer speed naman, mas mabilis mo rin ma-receive yung mga payments na papunta sa'yo dahil nga meron kang sariling US bank details dito sa Wise. And dahil nga international nitong account na to, safeguarded yung mga funds mo. And dahil nga dumadami na rin yung Wise users, mas pinaganda na din nila yung user experience sa paggamit ng app. Pwede mo na din talaga siyang magamit locally, katulad nung ginawa namin nung aking misis. Tuwan-tuwa siya dahil pwede ka lang magbayad through QR code. For example, na ginawa namin nung kumain kami, meron silang QR payment. Medyo malabo lang yung kuha ko dito, pero nag-success naman. And nag-try din kami na magbayad dito sa isang gasoline station. Nag-successful din yung ating payment. Ang galing dito dahil nga nare-receive mo yung funds mo internationally, pero pwede mo siyang magamit locally. And isa pa nga sa maganda rito sa Wise is hindi lang naman talaga siya pang freelancers. Kung meron kang family, relatives, or friends na nagtatrabaho abroad, pwede rin nilang gamitin yung Wise para makapagpadala ng pera diretso sa GCash mo dito sa Pilipinas. Kaya mas magiging mabilis na rin makarating yung padala para sa bills, groceries, pamasahe, at kahit pangbili mo pa ng bagong PC build. You know, to be honest, ito talaga yung pinaka-convenient na ginagamit kong transfer app para tumanggap ng payments internationally. Check mo na lang yung link sa baba para makapag-sign up ka na rin ng iyong sariling Wise account and para ma-experience mo na rin kung bakit ito talaga yung pinaka-favorite ko na money transfer app ever since na nagsimula ako ng freelancing. Thanks sa Wise, balik tayo dito sa ating video. And next ko naman is sa PC Express. So pagdating dito sa SM Fairview, umakyat kami pa Cyberzone. Dati, ang ganda nitong Cyberzone. Ngayon, dami na nag-aalok ng mga cellphone eh. But nevertheless, napunta kami dito sa PC Express, which nag-accommodate naman sila. I can say good customer service sila kasi meron nag-aasikaso talaga sa yung sales consultant para i-ask kung ano yung pinaka kailangan mo and ano yung masasuggest nila. So, ito yung binigay nila sa akin na pang student. Mayroong tawag na desktop PCX Maven Intel Core i3. Natuwa nga ako rito kasi latest to and 8GB na DDR5 and 500GB na M2 SSD. I think the rest will be generic na, yung power supply and then yung kanilang 21 inches na monitor. All set na rin daw to. Kaso nga lang, ang presyo is 34,095. Pero sabi niya, cash naman daw, meron tong discount. Hindi ko lang matandaan kung 30,000 yung sabi niya. I'm thinking na 10% yung discount nila. Siguro maram 30. Pwede natin silang tawagan. I-double check. Kaso nga lang, hindi ko na rin itong masasabing ito yung pinaka pwede mong makuha just in case pumunta ka sa store nila kasi sabi nila dito, may nakalagay dito na 1 day quotation lang. All prices and quotations are valid for 1 day only. Iiba kasi talaga yung price in the market. But nevertheless, masabi ko lang, goods yung customer service nila. Maganda rin yung may warranty rin naman to. Unfortunately, isa to sa mga pinakamataas na quotation na nakuha natin nung nag-visit kami rito. Next naman natin is dito sa Game 1. Maganda rin yung customer service na na-encounter ko dito. May nag-a-assist sa'yo. Si Sir, nakalimutan ko yung pangalan. Tinanong ko yung mga pangalan nila. Sana hindi nila ako matandaan.
Nagpanggap lang talaga akong student and wala talagang alam sa PC. Pero inasikaso naman nila ako. Sa game 1, 3400G din yung kanyang quotation. Hindi ko maalala kung meron tong keyboard and mouse. Kaso I believe wala pa kasi very specific yung price nila sa 30,000. But nevertheless, pwede rin naman natin silang tawagan, kaso nga lang, isa rin siya sa mga pinakamataas na quote. But nevertheless, nagkakaroon tayo ng idea kung magkano na talaga yung PC ngayon sa mga budget build. So far, nagre-range na siya sa 25,000. So, taas na talaga compared sa ginawa natin dati. At least, alam na natin ngayon. To say, itong mga motherboard panel na ito ay A520 or hindi pa yung sabihin nating best na motherboard for them. Kasi, mas maganda yung B450, di hamak dito sa A520 dahil mas maganda yung chipset niya. Kumbaga, mas magandang mag-upgrade. Isa to sa mga pinaka-lower end dati pero mas mahal na rin talaga yung presyo ngayon. Ang next naman na pinunta namin is yung PC Hub pala. So, sa PC Hub, isa to sa mga favorite store ko. Dating-dati pa lang, actually, my first video card which is the GT630, doon ko binili sa PC Hub. So, isa to sa mga trusted store ko. And, ang experience ko rin nung pumunta ako sa kanila, same pa rin ang dati, maganda yung accommodation nila sa mga pumapasok na customers. Actually, naalala ko pa dati, pagpasok ko doon, lagi kong pangarap yung mga case nila kasi nandito iba't ibang klase. Sabi ko, sana someday makabili ako ng gantong case. But nevertheless, yung quotation na binigay nila sa akin is Ryzen 5500 GT rin. And ang total nito is 28,000 lang. Unfortunately, it's just a 8GB DDR4 na RAM and 256 na storage. Maganda rin yung kanilang power supply nito. Deep Cool, maganda rin yung power supply nila kasi branded, Deep Cool na 500 watts. But nevertheless, medyo mataas siya, 28, dahil nga meron tayong mas nakitang mas mababa. Anyway, mamaya natin siya i-compile lahat. And ang nangyari pa, nag-inquire din ako sa PC dahil isa to sa mga malapit sa gilid ng SM Fairview. Nag-inquire ako sa kanila and ang binigay nilang quotation ay 23,450 for the 3400G. Meron siyang BioStar na motherboard which is di ko gusto. A520 and 16GB na rin naman yung kanyang RAM. Tapos yung kanyang power supply, nasa power supply. By the way, maganda yung monitor pala. IPS na 24 inches. Okay na rin to kasi 23,000 lang. Though medyo mababa yung kanyang processor. Pero ang maganda rito is 2 years warranty. Next naman, nag-stop kami dito sa PC Works. Kaso, kung mapapansin nyo, maganda yan. Bumibili rin ako dyan sa Lazada and Shopee. Nagulat ako na meron na rin silang store sa SM Fairview. Kaso nga lang, sabi nung nag-assist sa akin dito is bibigyan niya ako ng quotation kaso natagalan. Siguro nag-last rin ng mga 10 to 15 minutes and hindi pa niya nabigay yung quotation. And sabi niya, isi-send na lang daw niya sa Viber ko. Unfortunately, wala akong na-receive sa Viber. And with that, kaya gusto ko rin na masabi na pupuntahan natin sila rito. Is katulad noon, nag-inquire pa lang tayo pero hindi naman sinasabi kong ganun sila, but first impressions last. So, syempre, bibili ka sa kung saan ka komportable. Nasikaso naman nila ako, kaso nga lang, yung ka-goal ko for that day is hindi ko nagawa dun sa store. Kaya, inquire ako sa kanilang Facebook. Binigyan din nila tayo ng quotation, kaso medyo malaki, umabot ng 46,000 eh. Kasi 2 years warranty siya, and I believe na may kasama siyang Windows, Microsoft Office na license, and 16GB kasi yung kanyang RAM. But nevertheless, I think this is way crazy. Kasi kung bibili natin yung DDR5 ng PC Express, it's just 34,000. Tapos mag-add pa tayo. Ilan? 16K? 16K kung makukuha nga natin yung cash discount. So, hindi na natin siya sinama. So, isama rin natin lahat ng quotation na nakuha natin bago tayo magbigay ng final verdict. Kasi ang pinaka-conclusion ko lang naman, malaman kung magkano na ba talaga yung prices ng mga PC dito sa amin. So, syempre, depende rin yan sa area ninyo. Kung kayo ay beginner at gusto nyo talagang bumili ng PC, syempre, mag-canvas muna kayo katulad ng ginawa natin. Sabihin natin around 23 na pala to 25 to 30 yung mga entry level na pwede nang ma-recommend sa atin ng mga PC stores. Depende sa inyo kung gusto nyo mag-build, pero sa mga beginners nga na walang time para makapag-build, gusto nyo gagamitin na lang, lalo na para sa mga nanay, mga ate, kuya, ninong na gustong bilhan ng PC yung kanilang anak, inaanak, or kung sino man na gusto nilang bigyan, is eto na siya, nasa ganitong price range. At least ngayon, meron ka na kayong idea kung magkano yung mga PC build. Araw-araw nag-iiba yung presyo in the market na, parang stocks na.
And siguro iba rin yung magiging experience nyo sa pag naglibot kayo dito sa new location nyo. But nevertheless, ito yung verdict natin sa PC Hub. Ito ulit, papakita ko sa screen yung kanyang quotation. So sa PC Hub, ang masasabi ko is, ito yung sabihin natin may re-recommend ko pag bibili ka na. Kumbaga, gusto mo maging kampante sa bibilhin mo. Kasi para sa akin, goods na yung 5500 GT. Tapos, maganda rin yung power supply niya. And meron siyang install na agad nila ng trial ng Windows. At 28,000, gagamitin mo na lang siya. Lang downside dito is, parang di ko nagustuhan ulit yung 19 inches na Envision. Maliit yun para sa mga gamers. Tingin ko, the good 24 inches. So, pwedeng alisin nyo na lang to. Palitan nyo na. Pero, kung gusto nyo, gagamitin nyo na lang. Talagang pag-uwi nyo sa saksak nyo na lang at gagamitin na. I think this is really good kasi maganda yung experience ko sa store na to. And next naman is yung PC Express. Kumbaga latest na yung motherboard nyo kasi DDR5 na siya. Kung gusto nyo maging DDR5 na rin yung RAM nyo para hindi nyo na problemahin kung magiging future proof pa siya. Tingin ko ito yung pinaka marirecommend natin. Kaso nga lang, yun nga, medyo pricey siya. For 30,000, I think you can go build it yourself kung nasa 30,000 yung budget mo. Pero kung gusto mo nang gagamitin na lang for around 30,000, I think yung PC Express yung goods na option natin dito. Dito naman sa UniPC, unfortunately, hindi ko ma-recommend yung 3400G. Pero kung gusto nyo taasan pa yung inyong budget, tapos gusto nyo mas maganda rin yung customer service, dito sa UniPC yung pinaka pwede nating puntahan. And yung Game 1, hindi ko ma-recommend yung 3400G unless sobrang mura niya. Pero dahil I think yung UniPC is 27 and then yung Game 1 is 30,000. For 3400G na ganun ka taas, I think makakakuha ka pa ng mas sulit. Sa EasyPC naman, 3400G din, pero dahil meron siyang 2 years warranty, ito yung pwede rin natin ma-recommend. Kaso nga lang, 3400G, hirap talaga ma-recommend. Sa Arkia, ito talaga pinaka-favorite ko eh. Para sa akin, 5600G is mas mataas sa 5500G. 5600G for just 22,500, sabihin na natin 23,000. Tapos, meron ka pang extra 500 GB. Kahit 19 inches lang yung monitor mo, actually pwede mo siguro tanggalin, patanggal mo sa kanila kung pwede. Pero yun nga, to is the budget specs na pwede mo sabihin natin gamitin mo na within 6 months to 1 year. Makapag-ipon ka and then palitan mo na yung power supply and then palitan mo na rin yung or mag-add ka pa ng isa pang 8 GB. Mas magiging sulit pa rin to compared sa ibang quotation. Pwede ko rin palang i-consider na kumbaga hindi nyo gustong kayo yung gumalaw dun sa PC. Halimbawa, ayaw nyo nang palitan yung mga parts ng PC nyo kasi halimbawa lang, just in case may mangyari, baka hindi ito yung para sa inyo kasi this has a generic parts na power supply na kumbaga pag mag-upgrade ka kasi ng GPU in the future, I really recommend na gumamit ka ng high quality na power supply. Wag yung ganito. Nakalagay pa nga dito, semi-rated na PSU, but nevertheless, it's just a generic one. Yun yung gusto ko sa PC Hub kasi nga, pwede ka na mag-upgrade agad doon ng GPU na hindi papalitan yung power supply. Depende talaga sa inyo, pero yun nga, gagawin ko kung ako mag-iipon ako from the day na nabili ko to and then siguro 6 months or a year, makabili ako ng isa pang 8 GB RAM para medyo bumilis yung performance niya and then mag-upgrade ako ulit in the future ng power supply para makabili ko ng magandang GPU or graphics card. Ngayon, siguro binase nila yung 19 inches na monitor dahil sabi ko is estudyante lang rin naman. Pag student, magagawa mo na rin naman talaga yung mga kailangan mong gawin sa 19 inches. Pero kung gamer ka, baka mabitin. 24 inches dapat. But nevertheless, makasave ka pa rin kung bibili ka ng second-hand na monitor siguro sa kanila. So, yun lang naman. The best na pwede ko ma-recommend is 5600 GT dito sa Arkia. Pero kung wala ng alisan, ito na yung gagamitin mo ng mas mahabang panahon, dito tayo sa PC Hub. Disclaimer lang pala. Siyempre, sabihin natin, iba-iba naman talaga yung preference natin. Baka yung iba, mas preferred nila yung mas maganda yung customer service kasi mas maayos kausap. Siyempre, from time to time, baka kausapin nila yung store na yun. Mas maganda nga yung customer service. And yung iba naman, baka gusto, pag binili nila, yan na yun, gagamitin nila as long as possible na pwede nila magamit at wala nang kakalikutin pa. Baka yun yung best na PC pa sa kanila. Pero ako, dahil gusto kong magkalikot and mag-upgrade in the future, ito yung pinili ko, yung sa Arkia. Para sa akin, mas mababa yung total cost nito in the long run. Kung may questions kayo, paki-comment lang dyan. And alam ko meron pa tayong raffle. Hindi ko nagawa nung nakaraan. But, i-extend lang natin. Gagawin ko na lang 3 yung price natin. Gagawin na lang natin 3 yung winner. Send pa natin siya ng 1 week. Pinutol ko na yun nung July 7 kasi sabi ko hanggang July 7 lang. Extend pa natin siya ng 1 week after the release of this video. And then, yun, magla-live tayo for the winners. Thank you so much sa mga supportan nyo and thank you sa 50,000 subscribers
subscribers. See you on the next video.